Welcome sa Philippine Weather Trivia. Magandang umaga po. Ako po ang inyong weather tito, Alvin Pura. At ngayon, balikan na natin itong tatlong bagyo na nakapalibot sa ating area of responsibility. Unahin natin itong malapit at hindi pa din makamove on ang dating bagyong Neneng. Ito pong bagyo sa labas ng ating area of responsibility ay yung dating bagyong Neneng. Naging low pressure area yan at ngayon ay isa pa ring tropical depression o lumakas muli at isa pa ring tropical depression. Tumambay nga yan dito sa itaas na bahagi nating bansa. Sa ngayon, ito po ay nandito sa layong 505 kilometers northwest ng Itbet, Batanes. Nasa labas ng ating area of responsibility at isang tropical depression. Pero yan po ay kumikilos pa southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour patungo dito sa direksyon ng Eastern China at Hong Kong. Itong bagyo na ito, dahil nga lumakas at naging bagyo muli, yan po sa ngayon ang nagpapalakas ng ating habagat. So yung inflow ng ating habagat ay patungo dyan, kung saan meron tayong maulang panahon dito sa extreme Northern Luzon at mataas na tsansa ng pagulan dito naman sa Northern Luzon, including Central Luzon. At medyo maulap na rin tayo dito sa Metro Manila dahil sa unti-unting paglakas ng habagat o southwest monsoon. Samantalang, ito namang Typhoon Saudel na nasa itaas na bahagi ng ating bansa ay malapit na sa ating area of responsibility. Ito ang bagyo na ito, kung titingnan nyo itong ating satellite image, ay posibleng makapasok na sa ating area of responsibility ngayong tanghali. Anytime soon, ngayong tanghali hanggang mamayang hapon, around 1 to 2 p.m., possible na po yung nasa ating area of responsibility at mabibigyan ng local name na Obet. Tatawagin natin yung bagyong Obet. Sa ngayon, ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 175 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 215 kilometers per hour. At mabilis po yung kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 kilometers per hour. Kaya napakalapit na po niyan. At anytime soon, papasok na yan ang ating area of responsibility. Samantalang, meron tayong isa pang bagyo dito naman sa baba, bandang baba, pero nasa labas pa rin ang ating area of responsibility. Dito po yung sirkulasyon yan. At yan po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,325 kilometers east ng southeastern Luzon. At ito pong bagyo na ito ay nabigyan na rin ng local, ng international name na Atsani dahil lumakas pa nga ito into a tropical storm. Pero kung papansinin nyo, yung ating satellite image is sheared po ito. Yung ating mga kaulapan ay nandito sa kanlurang bahagi o western section nito. Yung ating center circulation para dyan is, ito po, exposed po yung tinatawag niyang low level circulation o yung kanyang center. Makikita natin yan dito, yung medyo maninipis na kaulapan pero may circulation. So narito yung center niyan. At ito po yung kanyang bulto ng mga kaulapan. Ito namang bagyong may international name na Atsani ay hindi natin inaasahang pangpumasok sa ating area of responsibility at hindi rin natin inaasahan mag-landfall. Pero nagkakaroon po yan. Anong tinatawag nga natin, yung diniscuss natin itong nakaraan, yung Fujiwara effect o interaction dito sa bagyong may international name na Saudel. Kaya unusual yung pagkilos niyan, imbis na pare-curve pataas, ito po ay pare-curve pa rin naman pero pabalik dito sa eastern section ng ating bansa. Palayo sa ating area of responsibility pero kakabig po muli yan dito papunta sa bagyong Saudel. So sasakayan dito sa inflow ng hangin o sa hangin itong bagyong may international name na Saudel. Again, yung may kalakasang bagyo ang magiging dominante. So hihilahin niya papunta sa kanya itong bagyong may international name na Atsani hanggang maging parte na lamang siya ng sirkulasyon o inflow nito. Again, hindi po yang magsasanib ng puwersa at hindi po lalakas itong bagyong may international name na Saudel dahil dumikit itong bagyong Atsani. May sarili po siyang buhay. Wala po siyang pakialam sa lakas nitong bagyong si Atsani. Pero may possibility pong lumakas pa ito. At silipin natin ang official forecast track ng Pag-asa para dito sa tatawagin nating bagyong Obet. So narito ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito nga sa bagyong may international name na Saudel at yan po ay tatawagin nating bagyong Obet. So anytime soon, ngayong tanghali, possible na po yung makapasok sa ating area of responsibility as a typhoon category. At yan po ay bahagya lamang o hindi masyadong magtatagal sa ating area of responsibility. Makikiraan lang yan dito sa kanto ng ating area of responsibility at lalabas din agad in the next 12 to 24 hours. At yan po ay walang direktang epekto sa atin. Hindi po yan magla-landfall or tatama sa lupa. Patungo yan dito sa mga isla ng southern Japan. Pero habang kumikilos po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, yan po ay mag-e-enhance ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Kapalit po nitong dating bagyong Neneng. Dahil dyan, meron pa rin tayong mga posibleng pag-ulan, particularly sa western section
ng Luzon. Etong ang bagyo na ito, sa ngayon, o base dito sa official forecast ng Pag-asa, hindi pa natin inaasahan maging super typhoon. Pero, nasa 175 kilometers per hour na po ang pagtaya nila dyan ng lakas ng hangin. So, hindi natin inaalis ang possibility na umakyat pa yan. Dahil 10 kilometers per hour na lamang po yan, nasa super typhoon category na. Pero nonetheless, ito po yung pagtaya ng Pag-asa. Pero dahil nasa dagat yan, hindi natin inaalis yung possibility na umakyat pa yan sa super typhoon. Pero yun nga, good news naman ay hindi natin mararamdaman yung kanyang pinakamalalakas na hangin sa gitna dahil sa kanyang pagiging super typhoon. Magpapaulan lang po yung ating habagat in the next few days kasabay po ng pagkilos nito dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So unahin muna natin itong rainfall advisory ng Pag-asa. Sa ngayon nga ay maulan dito sa area ng Batanes, sa extreme northern Luzon. Posible po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan dyan dahil sa epekto ng habagat. So again, unti-unti po ang paglakas muli ng habagat. Sa ngayon, ito ay lumalakas dahil dito sa dating bagyong Nene. At sa mga susunod na araw, mula Wednesday hanggang sa darating na Thursday, meron na tayong 50 to 100 millimeters na pag-ulan dahil sa ating habagat dito po sa mga areas ng Zambales, Bataan, kasama po dyan ang Oriental Mindoro. Ngayon, silipin natin itong satellite image para sa mga kaulapang pang associated sa ating habagat o southwest monsoon. So sa ngayon nga, dahil sa ating habagat, medyo maulan tayo dito sa areas ng Batanes at extreme northern Luzon. At maulap din po ang panahon natin at mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa mga areas ng Apayao, Cagayan Valley, kasama po dyan ang Ilocos Region, including La Union at Pangasinan, maging dito sa Central Luzon. Although sumisili po yung ating araw, may kataasan po yung ating tsansa ng pag-ulan at posible nga yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito rin sa Metro Manila, kung mapapansin nyo, meron na tayong mga breezy o mahangin na conditions, mas maulap yung panahon natin kumpara nitong weekend at medyo may possibility din po tayo ng mga thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at gabi. Again, yung ating habagat magpapatuloy or unti-unti pong lalakas, lalong-lalo na po sa darating na Thursday hanggang sa weekend na kung saan magdudulot po yan ng mga pag-ulan, particularly sa western section ng Luzon. Sa ngayon, may kainitan pa tayo dito sa malaking bahagi ng Calabarzon pero madadagdagan din po yung ating mga pag-ulan dyan ngayong papasok na Wednesday hanggang Thursday. Ganun din po sa ilang bahagi ng Mimaropa at kung papansin niyo again, sobrang nipis ng kaulapan natin sa mga areas ng Visayas, Palawan, Bicol Region, lalong-lalo na sa areas ng Mindanao. May kataasan po yung ating heat index diyan. Kaya sa mga hindi naniniwala sa El Nino, ayan, parte na po yan ng El Nino natin. Kakulangan po sa tubig, sa pangkalahatan na hindi lang po sa isang lugar, may mga ilang areas na binabaha, naulanan dahil habagat ngayon, pero sa kabuuan, sa pangkalahatan, sa buong Pilipinas po, meron tayong shortage o kakulangan ng tubig ulan. Lalong-lalo na, mas mararamdaman pa po natin yan. Ngayon, tag-ulan pa. Sa susunod na, sa huling bahagi ng taon hanggang sa tag-init, lalong-lalo na sa tag-init ng 2027. Meron pa tayong mga posibleng bagyo sa mga susunod na buwan at again, pag mga bare months, tumatama po yan o nagla-landfall sa Visayas or sa itaas na bahagi ng Mindanao. So, although wala tayong mga pag-ulan ngayon, hindi pa yan, may mga chance pa rin tayo ng mga pagtama ng bagyo dyan sa November, December, lalong-lalo na sa buwan ng November at December dyan sa mga areas na yan. Pero sa ngayon, sobrang init po dyan, kaya mag-ingat din po tayo sa matinding init ng panahon. So sa ngayon nga, patuloy natin binabantayan itong tatlong bagyo na nasa palibot ng ating area of responsibility. Mamaya, makakapasok na ang bagyong Obet at lalakas po yung ating habagat sa mga susunod na araw. Mag-ingat po tayo sa mga posibleng maging epekto ng mga pag-ulan nito. Lalong-lalo na dito sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Habang papasok yung weekend. Lalong-lalo na po sa weekend. Mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan. Mula Wednesday, Thursday, hanggang Friday at sa weekend. At again, mag-ingat po tayo sa may kainitang panahon at matataas na heat index dito po sa areas ng Visayas at Mindanao. Kasama na po dyan ang natitirang bahagi o yung ibabang bahagi ng Luzon. Balikan natin ito bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.